suko na yung mother. Suko na Apo. mother. Yung bottled milk na lang. Yung bottled milk na yun, may kabahalan eh. Apo. Kung halimbawa, painumin mo ng whey milk. Kakayanin bang inumin na agad ng whey milk yun at tanggap agad ng bata? Kalimitan sa mga nabalita ako nagtatay agad. Hindi po, ang ginamit ko po sa mga anak ko at sa mga apo ko, yan po ang ginagamit ko. Hindi, siguro hindi pala. Kasi, Hindi po, ang ginagamit ko po, pag wala pang breast milk, ang binibigay ko is whey milk. Pag may breast milk na, tatlong binibigay ko, whey milk, unpasteurized milk, at saka breast milk. Tatlo yung pinagsasama-sama ko po. oo nga. Pero, andito ang problema eh. Okay. Nag-retire na si mother. Literal na po. Okay? Para sa pasuso. Ang natin na lang yung bottled milk. Oo nga. Yung bottled milk gusto palitan. Dahil Okay po. sa hirap ng buhay ngayon. Apo. Gusto yung whey milk dahil abundant ang Apo. no? May mga kagamot. Immunity, nandun Yung na. kayo po pwedeng inumin agad or unti-unti ihalo muna o baka sa paghahalo, maging problema naman. Hindi, binigay ko yung advert eh. Ay, Ano, Oo, unpasteurized. yung sa inyo, Simula. advert na. Oo. Kasi sabi ko, Yung nag-shift. 3 months na, okay, wala ng breast milk. Oo. Tuloy-tuloy na. Ang ginagamit ko ang unpasteurized milk lang at saka whey milk lang po. Ito yung tatay eh. Ay, hindi po. Kasi kaya nagtatay sila, pag sila hindi balance ang pagkain nila eh. Kasi balance na balance itong mga ito. Kasi mga diarrhea, nakikita nyo lately, yung mga minom ka ng whey milk, nagkaka-diarrhea ka kasi hindi minom ng gatas. Wala ka ng enzyme to digest yung lactase. Pero if you don't stop drinking milk continuously, wala kang diarrhea. Pero pag bigla kang nag-start minom ng whey milk, ako, takbo sa CR. Oo, pero after sometimes, your body will adapt to it. Gagawa siya ng enzyme lactase. So, after few days or few weeks, wala na yung diarrhea mo. Adapted ka na. Ba, hindi naman kayong bata eh, bago matutumbil ng whey milk eh, taras eh. Talas eh. Ay, hindi naman po kasi mga bata kasi, I start them with whey milk already. Kaya okay na kagad. Dapat pala ito sa mga anak eh. Maganda ito po, maganda ito kasi mas complete ito kasi tsaka may ano. Oo nga doon, kasi yung pamangkin niya na hyper kasi yung bata, yung sa pamangkin ko. Kita niyang... Then, inano ko nga kay Doc, Tama tapos, ba ako yun? no? oo naman doon. Hindi, hiniwanag lang natin eh. Nagkakaroon tayo ng Oo, district. kasi yun nga, so sinip, Sinikidatan ako ni Moy kasi. boy, ikaw talaga, tumahimik ka dyan. Tao yun. Oh, yeah. Pamangkin mo. Oo naman. Good, sige. So, ganito, yun nga, inano ko kay Doc, na sabi nga ni Doc, ano bang gatas niya? Di, hindi ko na sasabihin ko anong gatas noon. So, sige, i-ship mo sa whey milk. So, ay hyper nga yung bata. So, sinip nga nung pamangkin ko sa whey milk. So, yung pagiging hyper, Tuminok. naging behave siya. Well behaved na talaga. Magbibihave Oo. ng bata. Pero yung hindi naman niya naranasan doon yung pagiging yung sabi niyo yung nagsi-CR kasi nga yung bata umiinom na talaga ng gatas. Hindi siya ma. Oo. So yun ang maganda sa kanya, naging well behaved yung bata. Alright, sige. Kasi minulti sa akin eh. Doon yun, sayang ang oras eh. Hindi mo nakita. Sige ka na ba ako? Saan na? Saan mo? Oo nga. Hindi. Ano naman sa whey milk eh. Teka muna, saan madali ko to? Ang oras natin, alas 11:40. Nagbabalik si Don Manolo Fabi sa kanyang palatuntunan. This is Manolo! Okay, mga kaibigan, balikan natin si John Gates, si Dr. Robert P. Navarro. Ano ba naman ako? Si Dr. Robert P. Navarro, balikan po naman natin. Ba, maganda yung tatalakay po ninyo. Tuloy po ninyo, sir. At ito po mga benefits that we can get from raw milk and wild honey. Yeah. Both raw milk and wild honey teams with probiotics. Pag sinabi nyo doon na probiotic, ay ibig sabihin natin pro-life. So, it is involved in giving life to us. Ito po ang mga lactobacillus and bifidobacteria. Ito pong lactobacillus and bifidobacteria, napakataas to sa raw milk. Pero pag ang raw milk po ay nainitan, pasteurization process, patay na silang lahat.
Ang trabaho po ng Lactobacillus and Bifidobacteria, ito po yung mga nagiging yogurt, ginagawang yogurt. Okay? Pag hindi nainitan ng gatas ang Lactobacillus and Bifidobacteria, they will normalize intestinal flora. Kasi yung mga bacteria sa intestine, i-wash out niya lahat ng mga bacteria na disease-causing, tatanggalin niya, at saka putrefactive bacteria. Kaya dapat, unpasteurized, parang gano'n. Apo. Ang problema naman, Dok, noon, Apo. pagka halimbawa yung gatas yung direkta galing sa kalabaw, Apo. at inumin, ang problema baka may depresya yung kalabaw. Hindi kaya? Baka may diferensya ang kalabaw. Baka may bacteria yung gatas. Hindi, basta ang gatas po, unpasteurized. Kaya nga nila, pinainitan. Totoo po yun. Oo. Ganito po yun. Ang purpose ng pasteurization is to heat the milk purposely to kill the bad bacteria. Oo. But pasteurization does not kill all the bad bacteria. It only kills about 80%. 20% will be left behind. Meron din pala. Apo, ang 20% yan is tuberculosis, typhoid, tapos yung mga bacteria na nagkukos ng cattle disease, so ang mangyayari diyan, papatayin ng totally ang probiotic, yung good bacteria. So matitira puro bad bacteria. Kaya ang daming epidemics sa pasteurized milk, and there is no epidemics sa unpasteurized. Ang daming, I repeat, ang daming epidemics sa pasteurized milk, but there is no epidemics sa unpasteurized. Why? Paano kung magkaka-epidemic? Napapatay nila ang mga probiotic, papatay nila yung mga bad bacteria matira. Pero kung sila'y na-wash out na, wala ka nang pang-neutralize. At yung antibody sa gatas, wala na rin. Nag-iiba na siya. So, hindi na siya makakapatay ng bacteria. Kaya nga po, di ba, breast milk is the best for baby kasi unpasteurized siya. Ang maganda rito, ang breast milk, meron din siya mga probiotics. Okay? At ang maganda rito sa breast milk, lahat ng antibodies ng mother lilipat sa baby. Kaya ang baby na-immunize sila, para silang binakunahan. Kaya vaccination is not needed for those breastfed infants. It is only needed for those on yung bottle-fed infant. Pero pag breastfed po, hindi po. Kasi automatic, ang antibodies ng mother lilipat sa infant yun. Kaya study shows, example sa mga certain diseases, they found out, 97% okay ang breast milk compared to formula milk. So that's a big difference. Kaya ngayon, ano ginagawa na itong probiotic na to o bifido, ang ginagawa niyan, ini-improve niya intestinal flora. So ang mga intestinal flora mo, ang laman nun, puro probiotic na. Wala na yung disease causing. Tapos meron pa tayong tinatawag na bacteria na putrefactive. Itong putrefactive nun, binubulok niya ang protein. At ang nabulok na protein, pag na-absorb yan as peptides, nagkukos yan ng allergy. So, pag napatay mo yung mga putrefactive bacteria by introducing the good bacteria, mawawala pati allergy. Then another good thing with the raw milk or unpasteurized milk, and because of the good bacteria nila, ganito po, yung mga cancer patient, ang mga cancer po, they die of two things. One is bleeding. Kasi bumabaksak ng stem cell nila, hindi sila makagawa ng platelets, so they bleed and bleed and bleed. Pangalawang cause of death ng cancer is infection. Ang infection po, magkaka-pneumonia sila. Ang nagkukos po ng pneumonia sa cancer patient, karaniwan po, is intestinal bacteria. Dito po sa intestine natin, maraming bacteria dyan, kung tuwagin natin yan, commensal. Para maintindihan lahat, standby. Mga bacteria naka-standby, hindi sila nagkukos ng sakit. Naka-standby na sila dyan. Pero, kung maganda ang immunity mo, maganda resistance mo, healthy ka. Pero the moment tinamaan ka ng AIDS, autoimmune deficiency disease, naubos, hindi ka makagawa ng antibody. Okay, tinamaan ka ng AIDS. O kaya, tinamaan ka ng cancer, nagpa-chemotherapy ka, babaksak ang immunity mo. Kasi babaksak ang stem cell mo. Pag bumagsak ang immunity mo, either may cancer ka, or meron kang AIDS, ang mangyayari, the intestinal bacteria will become virulent. Magiging wild sila, magkukusa pneumonia na papatay sa'yo. Kaya maganda po itong probiotic na to na nasa unpasteurized milk because they will prevent the growth of the commensal bacteria na magpapatay sa'yo pag bumagsak ang immunity mo. Doon sa uling yun ng... Raw milk to. Raw milk po yan. Okay. So nakita niyo po, yan po ang ganda ng raw milk. Plus, the enzymes are there. And all these enzymes
will speed up repair ng damaged lungs, damaged liver, damaged kidney, damaged muscle. But without the enzyme, abuti ka ng taon-taon, baka hindi na ma-repair. So nakita niyo po ang advantage ng unpasteurized milk. At maganda rito, both of them, ito pong mga probiotic na ito, at saka itong honey, raw milk and honey, both of them have anti-cancer, antibacteria, and antiviral properties. Nandito po ito sa raw milk at saka raw honey. I repeat, raw milk and raw honey have anti-cancer, antibacteria, antiviral property. Doon maganda po yung doon. So, mayat na, bili ka na ng bili. Pag tinatamaan ka ng mga sipon and so on, bili ka ng bili ng antivirus. Okay? Pag tinatamaan ka ng herpes, antivirus. Eh, nandun na pala sa, nandun na pala sa honey. Nandun na pala sa, basta't ang honey is raw, unpasteurized, and wild. At ang gatas is raw milk. Raw milk teams with antibodies against infections, and it has also B-complex vitamins, enzymes, coenzymes, and active protein. Yung sinasabi ko, ito, pag-uusapan ko ang active protein, which are inactivated by pasteurization. So I repeat, raw milk teams with antibodies against infection, B-complex vitamins, enzymes, coenzymes, and active protein, biologically active protein, for many diseases which are all inactivated by pasteurization. So yung mga biologically active proteins that will fight virus, Hepa B, H1N1, biologically active proteins that will lower blood pressure, mawawipe out pong lahat pag nainitan ng gatas. So, ang ganda po, kaya nga, I repeat, breast milk is the best for baby. Kasi ang dami niya. Internationally claimed ng mabuhay. Kaya po, pag ganyan, lahat ng B-complex, buhay na buhay, makukuha ng baby. Lahat ng enzymes, coenzymes, makukuha ng baby. Lahat ng active protein, makukuha ng baby. So, makakalaban siya sa lahat ng infection. Yan po. Ngayon, isa-isahin po natin ang mga active, mga benefits na makukuha natin sa raw milk and dairy products. Example, conjugated linoleic acid. Nandito po ito sa butter, nandito sa keso, nasa yogurt, nasa whey, nandito rin po sa unpasteurized milk. Okay? At nandito rin sa mga fats. Okay? It has a powerful anti-cancer. It is published sa Carcinogenesis, June 1999. Ito pong CLA or conjugated linoleic acid, it is found in the cream of the milk. Nasa taba siya ng gatas. Ang ginagawa po niya, it can regress cancer in 3 stages. Initiation of cancer, growth and promotion of cancer, and metastasis of cancer. So, sa tatlong process nito, okay, stage 1, 2, 3, 4, kaya niyang patumbay ng cancer. That is CLA. Pero, ang chemotherapy, for every 1 stage at a time na sila. Pero ang CLA can do it simultaneously. And study shows 0.5% of CLA can regress cancer up to 50%. So nakita ngayon, sa conjugated linoleic acid po, which is a powerful anti-cancer, the highest source is breast milk. Breast milk contains 10 times more CLA than cow's milk. So nakita niyo po. Kaya kung ang baby lagi naka-breast milk, kalimutan niya na ang cancer. Kalimutan niya na. So, kasi ang CLA nandun. Okay. Ngayon, another thing is CLA has insulin sensitizing activity. It will improve insulin sensitivity. Ang ibig sabihin nito, Don Manolo, it can lower blood sugar. It can control diabetes. Ano yun? CLA po, conjugated linoleic acid. Ang power po ng CLA is like drugs used for diabetes. Katulad ng metformin, katulad ng diamicron. These are the drugs used for diabetes. And study shows CLA has an equivalent power to lower blood sugar because it will improve insulin sensitivity. That is from American Journal of Clinical Nutrition, April 2004. CLA. Opo, conjugated linoleic acid. Ano yun? Nandun po yun sa cream ng milk. Nandun po yun sa butter. Nandun din sa cheese. Nasa yogurt, nasa whey din. Nandun din sa raw pasteurized milk. At of course, nandun din sa mga milk products. CLA. So, mga cheese pala nandun yun. Opo, nandun din po. Okay.
yung i-process yung cheese. Hindi, ganun nandun din sa ULA. Hindi pa nasisira siya ng processing. Kahit na yung cheese process. Opo, kahit na process, kahit na even the full cream milk, basta full cream nandun po ang CLA. So nakita niyo po, nandun siya sa raw milk, nandun din sa pasteurized milk, yung CLA. Opo. Full cream milk. So nakita niyo ba, ang ganda niya. And CLA is chemoprotective. Ang ibig sabihin yun, kung ikaw nag-undergo ka ng mga chemotherapy, no, it will prevent damage caused by chemotherapy. Kaya chemoprotective. Okay? That is from Gastrointestinal Journal, Liver Physiology 2003. And CLA suppresses atherosclerosis. So it prevents aging of the artery. So hindi kayo tatanda kung kayo yung maraming kinakain ng CLA. Hindi ka tatanda. So it prevents stroke. It prevents heart attack. Kung ang dosage naman, paano? Okay. Ang kain yung mga cheese, gano'n. Hindi, kung nasa normal diet mo na yan, that is enough to help control many diseases, including cancer. Makababa ng blood sugar yun. Opo, it lowers blood sugar, chemoprotective, and also anti-allergic, anti-inflammatory, and anti-pruritic. Yung nangangantay kamot ng kamot. Mawawala po yun. At maya-maya namamaga, namamantal. Mawawala rin yun. At mamaya-maya na-allergic ka, mawawala din yun. And that is the property of CLA. Okay, that is from Biological Bulletin 2002. And CLA has an antioxidative power. Antioxidant po siya sa Journal of Physiology and Endocrinology 2003. So, antioxidant siya, it prevents heart attack, it prevents stroke. So you could see, in the cream of the milk, nandun ang CLA. And CLA po doon is also anti-diabetes from the American Journal of Clinical Nutrition, April 2004. Anti-obesity. Anti-obesity. So it prevents obesity. So, kailangan pala, pag uminom ko ng milk, yung full cream, Para merong CLA. kahit na ng brand, Opo, pag ininom mong milk non-fat, mag-obese ka, tataba ka. dapat nga Kaya pag ikaw may diabetes, naka-non-fat ka, hindi ka nagagaling. Kasi nandun ang CLA sa cream. So, sa full cream milk, may fat yun di ba? Opo. It's not a good fat. Yes, it's a good fat. It's a good fat. Kaya nga, pinag-uusapan natin, fats ito eh. Ito eh, fat to CLA, is a fat. Kaya good fat yan. Anti-obesity po siya. Kasi ganito po yan, no? Dito sa mga, sa mga tumataba, yung tumataba, doon sa kanilang fat tissue, okay, they secrete the hormone leptin. Itong leptin na to, pag yan pumunta sa hypothalamus, sinusuppress niya ang appetite mo na kumain. Kaya pag ikaw merong CLA, ngayon ang CLA, ini-enhance ang leptin effect. So pag ikaw may CLA, na-enhance ang leptin effect, so hindi ka kain ng kain. Ang nangyayari Sana pa nga kumain. Tatamating nga ako, I only eat 2 meals a day. Breakfast and dinner lang. No food, no water in between. Ako, para tayo. Kung ako'y kumain, ay, lunch lang at saka dinner. Di para tayo. Yung breakfast, nga. Alam ko na yun. Hindi pa ako kasi gusto. Dr. Robby Navarro, dito po siya matatagpuan. Sa Wellness and Rejuvenation Center, Lower Ground 20, Cityland Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City. Ang mga telepono po doon ay 636-7726 at saka po 636-7727 at isa pa po 668-7796. Mula Linggo hanggang Martes sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. At tuwid pong Miyerkules hanggang Biyernes, matatagpuan niyo po si Dr. Robby Navarro dito sa RNS Building near Nepo Mall and Sony Service Center, Arellano Street, Dagupan City. Ang telephone number po doon ay 075-523-6360. Mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At Don, babating ko ano? Thank you po Don Manolo sa naibigay sa akin na time ng DCBB. Sana nakatulong po yan sa lahat ng ating mga kapuso para maintindihan nila ang value ng sinabi ni Lord so that you may live long the land that I'm going to give you to possess a land flowing with milk and honey. So very important po ang milk and honey sa health ng buong pamilya.
Bilang po Don Manolo, and thank also sa administration ng DCBB for giving me this time. May God bless this radio station. Okay, salamat po na marami. Si Dr. Robin Binabar, mga kaibigan. Ay, magbabalik po yan sa ano, ha? Magkakantahan naman kami. Pero hindi ho si Dr. Robin yan. Si other side of Dr. Robin Navarro, si John Kitts. Sa linggo po, mga kaibigan. Sa linggo. Wala kayong singing engagement siya. Wala po. Dito po ako sa DCBB. Yeah. Okay. Jeff, paano ka na? Okay, thank you very much. Wala na tayong oras. Wala na mapatiin. Sa lahat ng mga kasama natin, thank you rin. Mga kay Ganda, si Tuke, at si Bumuit. Diba? Ayan. At saka si kay Ganda Morales. Sino mo po? Ha? Si Rick McDonald. At saka si Bumuit, mga kaibigan. Si Karen Tuason. Yung pangalan. Karen Tuason. Alias Bumuit. At saka, oy, nakangiti na ngayon si Junjun. Wala sa buong. Si Junjun, Junjun. St. Doris bukas, ano? Ah, very good. St. Doris bukas. Okay. Patay. Patay na tayo. Depende na, okay, paalis na ko. Okay, mga kaibigan, no? Wala nang tayong oras, mga kaibigan. Alam ko na. Okay. O, sabi ko lahat, si Dr. Mariwarin ko eh. Magandang umaga sa inyong lahat. O, sa iyo rin. Okay. Mga kaibigan, ito ba yan po niyo saksi na susunod agad after my Lord's Prayer? At saksi ay with Arnold tonight with Arnold. Oh, okay, kanina mga kaibigan niya. At pagkatapos mga kaibigan ay ang palatutunan ni Mr. Corinsoso na pinamagatang kapagkat. Siyempo. Apartment? Vision. Ang pamagat Siyembo. Oh, ewan ko ba? Siyembo? Ano? Ano na? Ano na? Ewan ko ba? Eh, sayaw yun eh. Oo nga, sa'yo nga na ano yun. Okay, mga kaibigan. Wala na tayong oras. Okay. Thank you. At itong huling bilang kong pagkakalaw sa inyo ay ating buong puso na ating pakikiramay sa yumaong kasamahan ang aking kaibigan si Bar Samson. Ang awiting ito ay nakalandin para sa iyo. Ito po niyo lingkod ng Manolo Fabis, proud to be kapuso at sasabing lagi tayong pasalamat sa pang may kapal. Thank God always. God is His voice. Our Father, who art in heaven. Do, bakit eh? Kaya, Ano? H na kaya rin. Puso eh. Ilan taon na siya? Ilan taon na? tatlong beses itong ano eh. Nanikipad dibdib. Ikot ng beses itong
Cause Tennessee, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of